Ang tulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Nung hindi ko pa naipapahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman, ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis na dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking nagawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angking. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan 1:9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay mamatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo. Tapos ay purihin
pag-ibig ni Kristo, lalong tumitibay at naging dalisan ang kanyang pagmamahal. Isayas 55:7. Binuksan ng Panginoong Diyos ang aking pandinig, at ako'y hindi naging mapaghimagsik o tumalikod man. Iniharap ko ang aking likod sa mga tagahampas, at ang aking mga pisngi sa mga bumunot ng balbas. Hindi ko ikinubli ang aking mukha sa kahihiyan at sa paglura. Sapagkat tinulungan ako ng Panginoong Diyos, kaya't hindi ako napahiya. Kaya't inilagay ko ang aking mukha na parang batong kiskisan, at alam ko na hindi ako mapapahiya. Si Kristo ay lubos na sumunod sa Ama. Ang anak ng Diyos ay lubos na sumunod sa Ama bilang kanyang lingkod na nagkatawang tao upang tayo ay iligtas. Siya ay ganap na nagpakumbaba at hindi naghihimagsik sa harap ng hirap at kamatayan sa krus na kanyang dinanas, kundi buong pusong tinanggap ang kalooban ng Ama. Sa gitna ng sakit at kahihiyan, nanatili siyang tapat dahil alam niya na ang Ama ang kanyang tagapagtanggol at hindi siya mabibigo. Awit 118, 11-24. Buksan ninyo sa akin ang mga pintuan ng katuwiran upang ako'y makapasok doon at makapagpasalamat sa Panginoon. Ito ang pintuan ng Panginoon, ang matuwid ay papasok doon. Ako'y magpapasalamat sa iyo sapagkat sinugot mo ako at ikaw ay naging kaligtasan ko. Ang batong itinakwil ng mga nagtayo ay naging panulok na bato. Ito ang gawa ng Panginoon. Ito ay kagilagilala sa ating mga mata. Ito ang araw na ang Panginoon ang gumawa. Tayo'y magalak at matuwa. Magpakumbaba. Hindi natin kayang iligtas ang ating sarili, kaya tayo ay magpakumbaba. Hingin natin na sumaatin ang kapakumbabaan ni Kristo upang maisuko nating buo ang ating pagkatao, upang ang Diyos ang maging lahat-lahat sa atin. Sa paraang ito, mararanasan natin na tayo ay kasama ni Kristo na napako sa krus, at hindi na tayo ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa atin. Mamumuhay tayo sa pananampalataya kay Kristo na umibig sa atin at nag-alay ng kanyang buhay para sa atin. Pilipos 2:5-11. Magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na kay Kristo Jesus din naman, na siya, bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. At palibhas ay natagpuan sa anyo ng tao, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Kaya siya naman ay itinaas ng Diyos at siya'y binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan, upang sa pangalan ni Jesus ay lumuhod ang bawat tuhod sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa, at ipahayag ng bawat dila na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Tanggapin ang kaligtasan. Tinatawag tayo na magkaroon ng pag-iisip na gaya ng kay Kristo. Hindi natin matatanggap ang kaligtasan kung tayo ay puno ng kapalaluan. Ang pagtanggap kay Kristo ay pag-iwan sa ating pagmamataas upang isuot ang pagiging alipin ni Kristo. Ito ay hindi emosyonal na desisyon kundi aktibong pagsunod. Tulad ni Kristo na naging masunurin hanggang kamatayan, talikdan natin ang ating sariling kagustuhan upang sumunod sa kalooban ng Ama.
kilalanin natin si Jesus na sentro ng lahat. Tayo ay lumuhod at ipahayag sa Kanya na Siya ay ating Panginoon. Juan 12:12-14. Kinabukasan, nang mabalitaan ng maraming taong dumalo sa pista na si Jesus ay darating sa Jerusalem, sila'y kumuha ng mga palapa ng puno ng palma at lumabas upang sumalubong sa Kanya na sumisigaw, "Hosana, mapalad siya na dumarating sa pangalan ng Panginoon, ang Hari ng Israel." Nakakita si Jesus ng isang batang asno at sumakay siya roon, gaya ng nasusulat, "Huwag kang matakot, anak na babae ng Siyon. Tingnan mo, ang iyong hari ay dumarating na nakasakay sa isang anak ng asno." Mapagpakumbabang hari. Ang pagsigaw ng Hosana na ang ibig sabihin ay iligtas mo kami ngayon, at ang pagwagayway ng mga palapa ng palma ay pagkilala kay Jesus bilang ang hinirang na hari na magliligtas sa Kanyang bayan. Ang pagsakay ni Jesus sa isang batang asno sa halip na sa isang kabayong pandigma ay patunay na siya ang haring binanggit sa kasulatan, isang haring dumarating ng may kapayapaan at hindi sa pamamagitan ng dahas o puwersa. Ang kaharian ni Jesus ay hindi ayon sa pamantayan ng mundo. Ang Kanyang otoridad ay nakaugat sa kababaang loob at pagsunod sa kalooban ng Ama. Ang naganap ay ayon sa kasulatan. Sa simula, ang mga bagay na ito ay hindi naunawaan ng Kanyang mga alagad. Ngunit nang si Jesus ay niluwalhati na, sa kanila naalala na ang mga bagay na ito ay sinulat tungkol sa Kanya at nangyari ang mga bagay na ito sa Kanya. Ang ating pananampalataya ay madalas na nangangailangan ng panahon at gabay ng banal na Espiritu upang makita ang mas malalim na kahulugan ng mga pangyayari. Ang kamatayan, muling pagkabuhay at pag-akyat ni Jesus sa langit, ang susi na nagdugtong-dugtong ng mga hula sa lumang tipan at ang mga ginawa ni Jesus. Doon lamang napatunayan na ang lahat ng Kanyang dinanas ay bahagi ng banal na disenyo ng Diyos para sa ating kaligtasan. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, sinabi mo, "Malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin, siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko." Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing, binuhay na muli, at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama, sapagkat dahil kay Kristo, kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo, kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen.